Alam mo ba kapatid, na may mga bagay ka mapapansin sa isang tao o sa sarili mo kapatid kapag hindi mo kayang pumasok pa muna sa isang relasyon o hindi niya pa kayang bumuo ng isang relasyon. Kung interesado ako malaman kung ano na yung mga bagay na yan kapatid, na nagiging dahilan, na nagiging senyales na magpapahinto sa'yo na ituloy, i-pursue yung taong to dahil hindi pa siya handa sa isang relasyon o magpapakita sa'yo ng senyales na hindi ka pa handang pumasok sa pagsasama. Tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pala dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inahan. Ang unang-unang bagay kapatid, makikita mong senyales sa sarili mo o sa taong pinili mo na hindi pa siya handa sa isang relasyon o hindi ka pa handa sa isang relasyon ay kapag selfish ka pa. Mas inuuna mo pa yung sarili mo. Mas inuuna pa niya yung sarili niya. Ganyan, di ba? Yung wala pang togetherness. Yung wala pang pagtingin na gagawin ko ang lahat para sa kanya. Di ba? O kaya gagawin niya ang lahat para sa kanya. Yung act of love, kumbaga. Yung tipong mas marami pa siyang tinitake kesa ibinibigay. O ikaw din, mas marami ka pang tinitake kesa ibinibigay. Isang senyales ang kapatid na hindi ka pa handang pumasok sa isang relasyon. Kasi masyado pa tayong nakapokus sa sarili natin. Masyado pa tayong nakatingin pa sa kung anong gusto natin para sa sarili natin. Which is normal kapatid. Hindi natin pinipush yan. Hindi ka lang talaga handa na pumasok pa sa isang relasyon kapag kaganyan. Okay? Kasi tayo sa ikalawa. Kapag masyado tayong mataas ang pride at gusto natin na palagi tayong tama. Kapag ganyan yung mindset mo, kapag ganyan yung habit mo o madalas mong ginagawa, ito na pumasok sa isang relasyon. Kasi you will be corrected. Mangyayari at mangyayari sa relasyon. Yung pride mo, kailangan mo rin ibaba para makapag-adjust din sa taong pipiliin. Kung hindi mo kayang gawin yan, huwag ka muna pumasok sa isang relasyon na hindi ka magiging sapat at tama sa taong pipiliin mo. Magiging unfair ka at masyadong selfish para sa kanya. Kaya may ganito ka na ugali na gusto mo ikaw palaging tama, huwag na kapatid. Sirain mo na yung buhay ng taong pipiliin mo at baka ikaw rin maapektuhan sa inaharap. Diba? Sayang lang din yung oras yung dalawa dahil eventually magiging lilid yan kapatid sa hiwalayan. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is yung masyado nating nire-rely sa taong pinili natin yung happiness natin. Kapag kasi ganito kapatid, masyado tayo nagiging dependent sa taong pinili natin o sa taong gusto natin. Kapag nawala sila, madudurog tayo ng gusto. Diba? At isang senyales na rin yan kapatid na may kulang pa sa'yo. Kaya masyado nating nire-rely yung kakulangan na yun sa taong pipiliin natin. Diba? Halimbawa, yung kulang ka sa aruga at pagmamahal, hahanapin mo ngayon sa ibang tao, mali yun kapatid. Hindi niya masasatisfy yung pagkukulang na hindi maibigay sa'yo ng tamang tao na dapat magbigay sa'yo. Again, lagi mong tatandaan kapatid na kaya mong maging masaya mag-isa. Kailangan mo nang pupusan yung sarili mo, mahalin yung sarili mo, bigyan ng oras yung sarili mo. Hindi mo kailangan mag-rely sa ibang tao. Hindi mo kailangan pumasok sa isang relasyon. Kasi kapag ganyan ka, hindi ka pa handa. Okay? Kasi tayo sa ikapat. Which is, kapag iniisip mo na alam niya kung ano yung gusto. Yung tipong iniisip mo na nababasa niya yung isipan mo. Alam niya kung ano yung pwede mong gustuhin. Diba? Kinikrave mo, di ba? Yung iniisip mo na nababasa niya yung iniisip mo. Di ba? Kapag ganyan yung mindset mo kapatid, kapag ganyan yung iniisip mo, huwag mo nang isipin na mapasok ka sa isang relasyon. Kasi toxic yan kapatid. Hindi lang toxic para sa partner na pipiliin mo, kundi magiging toxic din yung relasyon na gagawin yung dalawa kasi mag-aaway kayo na mag-aaway dyan. Kasi hindi mind reader yung taong pipiliin natin. Unless literal na mind reader talaga siya. Hindi niya alam kung ano yung mga posible mong gustuhin hanggat hindi mo sinasabi sa kanya. Minsan nga sa isang relasyon, kahit matagal na kayong dalawa, kahit alam mo na alam niya yung paborito mo, huwag ka mag-expect na ibibigay niya yung kaagad sa'yo. Dahil hindi mo naman hinihingi sa kanya. Ask and you will receive. Diba? Ganun nga eh. Kaya kung ini-expect mo pa rin na yung mga tao sa paligid mo
kayang basahin yung isipan mo, na iisipin mo pa lang, alam na nila ka na pumasok sa isang relasyon, kapatid, dahil hindi ka pa handa. Okay? Proceed tayo sa ikalima. Last but not least, kapatid, kalima ang senyalis na hindi ka pa handa pumasok sa isang relasyon o hindi mo pa kayang makapagrelasyon. Kapag takot ka sa commitment, huwag ka na pumasok sa isang relasyon kung ang gusto mo friends with benefits lang o ginatawag nila na fubo lang, di ba? Yung magagamitan lang kayong dalawa. Huwag ka na mag-expect na mamahalin ka niya. Huwag ka na rin mag-expect na magkakaroon kayo ng label. Kasi kung ikaw mismo sa sarili mo, takot ka na mag-commit sa isang pagsasama, huwag mo i-expect yung mga tao sa paligid mo magko-commit sa'yo. Again, kung gusto mong mahalin ka ng ibang tao, mahalin mo yung sarili mo. Kung gusto mong makita ng ibang tao yung worth mo, tingnan mo yung sarili mo at gawan mo ng paraan para mag-improve yung sarili mo. Dahil ikaw at ikaw ang makakapaggawa niyan sa sarili. Ikaw at ikaw ang magiging reason para mas maging better ka. Mas magustuhan ka ng iba. Mas piliin ka ng iba at mas mag-commit sa'yo. Again, kung hindi ka pa handang mag-commit, takot ka mag-commit, ka muna pumasok sa relasyon dahil sinyalis yan na hindi ka pa handa. So I hope nalinawan yung isipan nyo sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko kayo ng linaw, nabigyan ko kayo ng idea, o nakarelate kayo dito sa video na, please comment it down below. Or share this video to your lovers na posible rin natin matulungan ng video ito para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Kung hindi mo pa na-follow yung Facebook page ko, nandiyan yan sa description section below. Diyan sa Facebook page natin ay pwede tayo magkwentuhan, mag-usap, magbigay ng ideas, mag-share ng thoughts, mag-share ng bigat na nararamdaman sa isa't isa nang walang nakakabasa ng iba. Pwede nyo ako i-message dyan sa Facebook page ko na nasa description section below. Yung Kuya G o Pimo at hindi yung Gary o Pimo kasi hack na yung Facebook page natin na Gary o Pimo. Kaya doon nyo na lang ako i-follow sa Kuya G o Pimo. Okay? So magkita-kita tayo dyan mga kapatid. So hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. And God bless you and always protect you. Peace.